nagkaroon po ng hearing yung DOJ at nagkaroon po ng debate, no, yung mga DOJ OIC at Undersecretary dito po kay Senator Marcoleta. Ang pinagtalunan po nila tatlong bagay, no. Una po, yung pong pagbibigay po ng anong tawag dito? Witness protection program sa mga diskaya. Ikalawa po, yun pong, yung ikatlo po yung kay Tatay Digong, yung pagpapadala po sa dahig na pangunahin pong tao dyan o pangunahin pong pinaka utak dyan ay si dating DOJ, Remulla. Tapos yung isa, nakalimutan ko, ano ba yung isa? So, yung Bendalo. Okay, unahin na natin yung Bendalo kasi wala naman silang pagtatalo doon kasi gustong talakayin ni Marcoleta ito, itanong sa DOJ. Yung dati kasing DOJ secretary ay umayon dito po sa Tolonges na senador sa sinabi nito na sometimes we have to bend the law to please people. Is that right? Mr. Secretary, sinagot po yan ng DOJ Secretary na yes, sir. So, tinanong lang po ni Marcoleta kung ang setup po ng secretary ngayon, yung OIC Secretary ng DOJ at mga taga-DOJ po. Ano na po, no? Sabi po nila, hindi po kami naniniwala na sometimes we have to bend the law. At binigyan po ng mga ano yan ni Senator Marcoleta. Kasi nga naman, tama yun. Kung sumagot po sila na sometimes we have to bend the law, may mga nananawagan po sa kanya o may mga nagtatanong kung pwede po bang hindi na kami magbayad ng tax kasi to please people, di ba? Wag na magbayad ng tax to please people. Sometimes we have to bend the law. Total, nanakawin na rin lang. Hindi raw po ubra yun. Yan po yung consistent po si Marcoleta sa pagsunod sa batas. Kaya nakita nyo, nahihirapan po lahat po ng katunggali ni Marcoleta pagdating po sa batas, no? Ay medyo nangangamote. Kahit napakagaling nila pagdating po sa batas, nangangamote po dahil stricto po si Marcoleta dito po sa wordings ng ating mga constitution at ng ating mga batas. Diyan po sila hirap eh. Lagi ko po naririnig kay Marcoleta, yung opinion mo, hindi yan uubra dahil hindi po pwedeng mangibabaw ang opinion sa sinasabi ng batas. Lagi po yan, no? Kung ano ang naroon sa batas, kung ano po ang nasusulat, yun po ang dapat masunod. So wala pong nangyaring pagtatalo doon sa bendalo ni Tulfo. Kasi mali po talaga kahit saan po daanin bilang DOJ personnel, DOJ Undersecretary or DOJ OIC. Hindi po sila po pwedeng umayon sa sinabi na ito ng isang medyo may pagka-matalino. Medyo may katalinuhang senador na nagngangalang Senator Erich Sylvester Tulfo. Dahil po mapapahamak po ang bansa. Pag ang mga tagagawa po ng batas natin ay pwede pala nilang interpret na sometimes we have to bend the law. Hindi po uubra yan. Okay. So sa pangalawa pong pinagtalunan nila, dito medyo mainit po yung pagtatalo, no? Sa biglang tingin, may punto po. No? Kaya lang kung istrikto sila sa batas, hinahanapan sila ni Marcoleta eh. Dito po sa may tinatawag nating witness protection program. By now, siguro nung una, hindi natin alam mga rekititos ng batas,
Hindi natin alam kung sino yung mga qualified at mga hindi qualified na maging witness protection program o maging state witness. Nakakatuwa yung mga Pilipino na nagtutunog nagtutunog Amerikano. Okay. So dito po sa Witness Protection Program, ipinagpipilitan ng mga DOJ personnel na tama po si Secretary Remulla o na ngayon ay Ombudsman Remulla na tama po siya sa pinagpipilitan niyang restitution. Hinahanapan sila ni Marcoleta na asan sa batas yun. 'Di ba? Meron pa silang Latin, no? Meron pa silang pinagtalunan na Latin na ibig sabihin pag hindi nalalagay yung obvious na wala sa batas, hindi mo po pwedeng ilagay. Dahil sa iyong interpretasyon. Hindi naman ganun na ganun, pero parang ganun yung pagkaunawa natin, no? Pag wala pong nasusulat, hindi mo pwedeng lagyan. Kaya po yung restitution o yung pagsosoli ng pera, hindi po yan requisite para po maging state witness ang isang tao. So alam na natin yung kwento po ng mga Diskaya. Ini-apply po sila ni Marcoleta nung siya po ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, hindi po pwede na opinion nyo. Maganda kasi na yung kumbaga, bakit tayo po mabibighani sa ganun, di ba? Pag tayo pong mga non-lawyer, sasabihin natin, may tama naman yung DOJ doon. Bakit naman sila kukunin? Bakit naman sila kukunin na state witness kung hindi sila willing na magsoli ng pera, may ninakaw sila. Aminado, ganda rin ng kung aminado po kayo, ganun yung banat pa ng isang kung ang testigo po ay aminado na nagnakaw, di dapat pong isoli nyo muna yung ninakaw niya bago tayo magpatuloy. Dito po sila hinuli ni Marcoleta. Alam na nila yung argumento ni Marcoleta. Hindi ka pupunta sa isang debate na hindi mo, more or less, hindi mo alam yung argumento ng kalaban. Ganyan po yung pagkakaiba ng mga matatalinong tao. More or less, alam na nila yung argumento ni Marcoleta na kung hindi nakikita sa batas, kaya may panibago sila argumento, di ba? Ang sabi nila, aminado, kung umamin po yung testigo na siya'y may ninakaw, hindi ba nararapat na isoli niya muna? Ito ang hindi nila napaghandaan kay Marcoleta. Magkano yung pinapasoli ninyo? Di ba? Kasi sabi nyo, ipoproseso nyo yung Diskaya. Yun yung sabi, titignan pa, hindi pa sigurado, pero ipoproseso. Tinawag nyo sa DOJ, pumunta sa DOJ. Ang tanong ni Marcoleta, sige, pagbigyan natin. Parang hindi sinasabi ni Marcoleta na pagbigyan kasi against sa batas yun. Wala naman nakasulat na na restitution. Hindi pumapaloob si Marcoleta doon sa argumento nila. Pero tinanong pa rin sila, magkano ba pinasosoli nyo? Ang linaw po nun. Magkano yung pinasosoli nyo para maging state witness yung mga Diskaya? Wala silang maibigay. Ibig sabihin, ang tagal na ng Diskaya ang tagal na nilang pinoproseso, ang tagal na nilang sinasabi na dapat magsoli. Magkano gusto nilang isoli? So kung hindi pa rin nila nakukwenta kung magkano yung dapat isoli ng Diskaya, isa lang ibig sabihin yan, hindi totoo na gusto nila, open sila na maging state witness. Talagang ayaw nila maging state witness yung mga Diskaya kasi nga ang Diskaya lang po ang nagbanggit kay Rosaldico at saka kay Martin Romualdez. Tandaan nyo po, baliwala po lahat ng pinag-uusapan natin
Balewala po lahat ng kaalaman natin na alam na natin. Halimbawa po, alam na natin. Marami sa inyo ang konklusyon, si Martin at si Saldi ang mga utak nito. Balewala po yan lahat eh. Yung kaalaman nyo kung walang testigo. So ang piniprevent po nila, magkaroon ng testigo laban kay Martin. Tingin ko nga, kino-compromise na nila si Saldico eh. Merong mga willing magtestigo kay Saldico pero ayaw nilang idamay si Martin. Kaya nag-alanganin sila, parang ang hirap na ilalaglag nila si Saldico pero hindi madadamay si Martin Romualdez. 'Di ba? Napakahirap po no. So bistadong-bistado po sila. Yung ikatlo po yung pagdadala nila kay Tatay Digong dito po sa The Hague, Netherlands. May binabanggit po sila na batas. No, yan din yung binabanggit ni Boying dun eh. Yung pong batas na tinatawag na International Humanitarian Law na lumalabag ka sa International Humanitarian etc. etc. Sinagot po sila ni Marcoleta. Pwede lang yun. No? Pwede lang yun yung ginawa ninyo na sinorender nyo si Tatay Digong kung umiiral pa yung international treaty na isosurrender nyo sa ICC. Hindi nga kinikilala ni BBM mismo eh. Hanggang ngayon, sinasabi ni BBM na hindi niya kinikilala yung ICC dahil wala na tayo, hindi na tayo miyembro niyan. Hanggang ngayon, sinasabi niya yung jurisdiction ng ICC hindi kinikilala. Paano nga na hindi natin kinikilala ng ICC pero sinusurrender natin yung mamamayan natin doon sa ICC? Kaya ang ganda, ang sarap pong panoorin. Promise. Nariyan naman po yan, halongkatin nyo lang po. Mamaya, pabawiin naman natin si Boying. At idiin naman natin yung mga kamag-anak nitong mga kapartido. Panoorin. Ito po, tinuturing na persons of interest ni Ombudsman Boying Remulla, si Benguet Lone District Representative Eric Yap, maging ang kapatid niyang si Axis Representative Edvic Yap. Bakit po tinuturing na persons of interest? Pakinggan na lang po natin itong si Boying pansamantala. Kami ng pending ngayon sa ABLAC. Kanyang mga kuro-kuro. Sir, sorry. May timeline ba tayo when natin hilingin yung pag-freeze ng mga assets po ni Congressman Yap? Well, as soon as possible. Kasi person of interest na siya. And my complaint na, then we just speak the cover page AMLAC. May account or accordingly. Cover page because all the identities of the people will be needed with the AMLAC. Mahina, no? Pending ngayon sa AMLAC. Please orders, may ka-file lang sa Code of Appeals. We will do that. Sir, sorry. May timeline ba tayo when natin hilingin yung pag-freeze ng mga assets po ni Congressman Yap? Well, as soon as possible. Kasi person of interest na siya. And my complaint na, then we just speak the cover. Okay, sa mga hindi po nakarinig, ang balak po nila ay i-freeze na po itong mga pag-aari nitong magkapatid na Yap dahil po sila po ay persons of interest na sila po ay nabigyan di umano ng mga diskaya ng porsyento. Yan, no? So kita po natin, ngayon ang gusto po nating malaman, ano po ang reaksyon ng mga Tulfo dito? Kasi po yung Axis at saka tong mga magkapatid na Yap na to ay medyo dikit sa inyo, no? Ano po yung reaction ninyo dito? Kasi 2 beses na tong Axis na to na kung matatandaan nyo si Gutesa, hindi ko lang matandaan kung sino sa magkapatid yung tinuturo ni Gutesa. Sino na nga rito sa magkapatid yung nakita raw ni Gutesa na dun sa pagde-deliver nila ng kwarta di umano sa isang bahay ni Speaker Martin. Isa po dyan. 'Di ba? Isa po diyan sa mga Yap na yan, Yap brothers na yan,
yung tinuturo. Talagang, so ngayon, pati si Boying Remulla. Kaya, alam mo, Boying, panay lahat ng mga kaso nyo, tinutuhog lahat ng good, ano nang pangalan? Diskaya, ng mga Diskaya. No? Si Eric Yap. Ayun, si Eric Yap. Oh, ngayon, ang tanong natin, Tulfo. Dalawang Tulfo dyan sa ating Senado. Meron kayong mga anak, may asawa, at yung isa mismo ay dating Axis representative, si Erwin Tulfo. Ito po ay Axis representative, no? Etong magkapatid na Yap na to, yung isa ay Axis representative. Ano po ang gagawin ninyo? Sabagay, ano ba asahan natin? May aasahan po ba tayo riyan? Ha? Wala tayo aasahan dyan sa mga senador na Tulfo na yan. Yung anak nga nila, ilang beses nang na-issue, no? Na lumalabag sa mga may tawag doon eh. Yung paraan ng pamumuhay, di ba? Yung lumaklak sa ibang bansa ng napakamahal na laklakan.